My Wife is a Beautiful CEO Chapter 126. Bilang isang mahusay na mamimili ng almusal, nadama ni Yang Chen na napakabastos na tanggapin ang magagandang babae, ngunit mas curious siya kung ano ang pinag-uusapan ng mga babae. Kaya pagkatapos nilang ibaba ang kanilang almusal, nakuha din nila ang opisina ni Liu Minggayo. Sa lamesa, matalim ang mga mata ni Zhao Hongyan, at nang lumapit si Yang Chen, sumugod siya sa kanya at kumaway. Yang Chen, halika at batiin si Ming Yuji, at magsabi ng ilang magagandang salita para makinig. Congratulations! Masayang tanong ni Yang Chen. Si Ming Yuji ay na-promote sa posisyon ng ating Public Relations Department. Paano ito? Nakakamangha ba? Napaka-friendly ng isang magandang babae. May mga sorpresa si Yang Chen. Ang pagtingin kay Liu Minggayo, na napapaligiran ng mga sentral na kababaihan, ay tila walang magawa at nahihiya, ngunit ang isang pares ng magagandang mata ay nagpakita ng isang taos-pusong kagalakan. Ito ang pagbati, sabi ni Yang Chen, itinuro ang maraming almusal na binili niya. Sa kabutihang palad, mayroon akong foresight. Bumili ako ng 2 itlog ng tsaa para sa aking almusal ngayon. Well, bilang isang regalo para sa ministro ng Liu. Panipi. Isang grupo ng magagandang babae ang biglang sumigaw at nagprotesta laban sa walang hiyang mukha ni Yang Chen. Anong uri ng pagbati? Ano ang 2 itlog na ipapadala sa mga babae? Hindi sanay si Liu Minggayo sa ganitong sitwasyon ng mga bituin. At tumayo siya at nagpasalamat sa mga kapatid, nakikiusap na bumalik ang lahat sa kanilang posisyon, na huwag ipagpaliban ang oras ng trabaho. Nagtataka si Yang Chen. Ming Yuji, naging ministro ka, ano ang ginawa ni Ministro Nanay? Tinatanggal ba ito? Binigyan siya ni Liu Minggayo ng tingin. Ano ang masasabi mo? Si minister mo ay inilipat syempre sa mas mataas na posisyon. Anong posisyon? Mukhang nagbitiw ang ministro ng pananalapi ng Ministry ng Pananalapi dahil sa kanyang katandaan. Direktang kinuha ni ministro mo ang posisyon ng ministro ng pananalapi. At dahil sa mahusay na pagganap ng Pangulo sa panahon ng kanyang karamdaman, ang direktang lupon ng pinagkaisang ipinasa ng mga direktor ang paghirang kay Minister Mo bilang unang vice-presidente. Ang tanging vice-presidente ng buong Yulei International. Ang sangay sa ibang bansa ay ang direktor lamang. Hindi alam ni Zhang Kai kung kailan niya inilabas ang bean paste bag mula sa pile ng almusal, habang sinabi niya. Nagbitiw si Ministro Ma sa sarili niyang inisyatiba. Si Yang Chenli. Ang matandang lalaki ay nagbitiw. Ito ay dahil sa kadahilan ng iyon, si Liu Minggayo, na tumingin dito ng may malalim na pag-iisip, ay talagang nakita ang magandang mukha ng huli na nakapikit sa kanyang ulo. Gayunpaman, ito ay mabuti din, ang lahat ay hindi magkikita sa kumpanya sa hinaharap. Hindi ko inaasahang makapasok ako sa kumpanya ng mahigit 1 buwan. Parehong na-promote sina Liu Minggayo at Mo Chani. Direktang responsable si Mo Chani para sa 2 pangunahing gawain. Pakiramdam ni Yang Chen ay pinagpala siya ng potensyal. Sa sandaling ito, si Mo Chani, na nakasuot ng silver gray na suit, ay pumasok mula sa pintuan. Ngayon, tila nakabihis na ito, at ang kanyang buhok ay napakaselan na sinuklay. Inalis ang contact lens at pinalitan ito ng ordinaryong pinong-gintong wireframe. Ang pink na leeg ng nyebe ay isang nabasag na platinum na kwintas na diamante. Sa ilalim ng black lace pantyhose ay ang parehong pares ng magandang silver gray na mataas na takong, na kung saan ay lalo na nakatutokso upang itali ang 2 slender jade legs. Sa parehong oras ng intelektual na pagkahumaling, mayroong kaunti pang kamahalan ng babae. Ang lahat ng mga babae sa Departamento ng Relasyon sa Publiko ay tahimik, na may kaunting pagpapala at paghanga na pinapanood si Mo Chani na naglalakad papasok sa malaking opisina. Malinaw, ang edad na 30 ay ang pangalawang lugar para sa mga nakalistang kumpanya. Sa puso ng mga batang babae, si Mo Chani ay may nakakainggit na aura. Si Mo Chani ay nagwalas ng isang lugar sa bilog. Nang makita niya sina Yang Chen at Liu Minggayo, huminto siya sa pagkain. Bihirang magpakita ng banayad at malambot na ngiti sa lugar ng trabaho. Ming Yu,
nakatanggap ng promotion notice. Nakangiting tumango si Liu Minggeo. Salamat Ministro. Don't thank me, kilala na ang performance mo. It is a matter of the Board of Directors to pass the resolution. I am only responsible for the routine recommendation. And from today, ministro ka na rin, at na-promote ka. Sa tuktok ng kumpanya. Hindi masyadong maingat. Madaling ngumiti si Mo Chani, at ang ilang mga babaeng public relations sa paligid niya ay nagpakita ng isang uri ng tawa. Umiling si Liu Minggeo at medyo mamasa-masa ang kanyang mga mata. 2 o 3 taon na ako sa kumpanya. Maraming nagdududa sa akin. Nasa likod ko ako, pero palagi akong pinaniniwalaan ni Minister Mo. Wala akong binanggit na kahit ano. I really appreciate it. Alam ko. Marami kang nagawa para sa amin, ngunit wala kang sinasabi. Hindi ang mga relasyon sa publiko ng babae din malalim hinawakan ang tango. Tila lahat ay inalagaan ni Mo Chani. Sa undercurrent shopping mall na ito, ang mga babae ay laging may labis na kawalan ng kakayahan. Ang isang boss na handang protektahan ang kanilang mga karapatan ay sulit. Yakapin at igalang. Ngumiti si Mo Chani nang hindi sumasang-ayon. Wala lang. Kami ay isang kumpanyang pag-aari ng babae. Kung hindi kami nagtitiwala sa isa't isa at tumulong, hindi kami makakapunta ngayon. Ito ang itinuro sa akin ng Pangulo. Sana ay ikaw makaalala din. Tumango ang mga babaeng public relations at nag-converge sa usual look ng haha, at nakinig ng mabuti. Tumingin si Mo Chani sa lahat ng may kasiyahan at sinabi kay Liu Minggeo. Mingyu, pupunta ako sa opisina para ayusin ang mga bagay-bagay. Pagdating mo sa opisina, ibibigay ko sa iyo ang trabaho. Aayusin mo ang iyong posisyon sa trabaho. Sandali lang. Sa hapon, kakausapin ka mismo ng presidente. Kapag hindi mo kailangang kabahan, intindihin mo lang sandali ang iyong iniisip. Pagkatapos maghintay ng ilang bagay, handa na si Mo Chani na bumalik sa opisina, ngunit sa oras na ito, ang mas maliit na babae sa isang opisina ay nagtanong na may pulang mata. Mr. Mo, babalik ka ba? Huminto si Mo Chani sa mga yapot at nanatili sa parehong lugar, hindi makapagsalita. Stupid, hindi umaalis sa kumpanya si Minister Mo, pero nakikita pa rin niya ito pagkatapos ng trabaho. Isa pang babaeng public relations ang umaliw. I can always feel uncomfortable in my heart, sabi ng isa pang babaeng pampublikong opisyal. Sa pagkakaisa, ang mga babaeng public relations sa opisina ay nagpakita ng pagpapahayag ng pag-aatubili, at maging ang ilang sensitibong kabataang babae ay napaluha at nagsimulang umiyak. Ipinikit ni Mo Chani ang kanyang mga mata at pilit na pinunasan ang kanyang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Nakangiting sabi niya. Masaya ang lahat, tulad ng sinabi ni Xiaomeng, hindi ako aalis sa kumpanya. Kung may gusto sa akin, maaari akong sumama. Hinahanap ko ako sa sahig ng Ministry ng Pananalapi. Basta ako huwag mong ipagpaliban ang trabaho ko, lagi akong welcome. Today is the day of promotion. Specially dressed up and beautiful, you don't let me cry, ang pangit ng pudor. Nagtawanan ang mga babae, ngunit patuloy pa rin ang pag-agos ng luha. Tiningnan ni Yang Chen ang eksena sa harap niya. Bahagyang naantig ang kanyang puso, nakaramdam ng init at komportable, ito ay isang magandang mukha, na bumubuo sa grupong ito, na naging dahilan upang ang opisinang ito ay puno ng init. Sa wakas ay natukoy ni Yang Chen kung gaano siya katalino na pumunta sa kumpanyang ito. Ang gusto niyang maramdaman ay hindi ganoon kainit na pakiramdam. Nang maglibot si Mo Chani, sinabi ni Yang Chen mula sa puso, binabati kita. Bahagyang nakataas ang bibig ni Mo Chani. Mapalad ba na sa wakas ay hindi ako nagdurusa sa aking amo? Maaari ba akong maglaro ng ligtas araw-araw? Medyo, pero hindi pa rin ako papayag, mamimiss kita mamaya. Totoong sinabi ni Yang Chen. Namula ang mukha ni Mo Chani, ang makinis na dila, buti na lang, hindi na kailangang maging boss mo ulit. Pagkatapos noon, bumalik siya sa opisina nang hindi bumabalik. Ang mga pagbabago sa tauhan ng kumpanya ay walang gaanong pagkasumpungin.
Marahil ang ganitong uri ng pagpapakilos ay hindi nakakagulat sa karamihan ng mga tao. Ang pinagkaiba lang ay binago ng dalawang ministerial office ang kanilang mga larawan sa pintuan. Pagkatapos ng trabaho sa hapon, pinatay ni Yang Chen ang computer at handa nang umuwi. Sa oras na ito, tumunog ang telepono. Nang makita ito ni Yang Chen, ito talaga ang tawag ni Lin Ruoxi. Kahapon ng hapon, hindi masyadong mabait ang asawa ko. Maya-maya, hindi siya umuwi isang gabi. Naisip niya na hindi niya gugustuhing alagaan ang sarili kahit sandali. Hindi ko inaasahang tatawag ako ng ganoon kaga. Mahal, may isip mo na darating ako, biro ni Yang Chen. Ang katahimikan ni Lin Ruoxi saglit, ay nagsabi ng ilang sandali. Nasa kumpanya ka pa ba? Ano? Nasira ang sasakyan ko at hindi ako makagalaw. Ang kotse ni Lin Ruoxi ay ang orihinal na British Bentley. Ang British na kotse ay sikat sa klasikal na kagandahan at pagkakagawa nito. Sa kasamaang palad, ang kotse na ginawa ng patay-pusong bansang ito ay may medyo walang magawang problema. Kumpara sa mahusay na pagkakagawa nito, ang pagganap ng kotse at kakayahang umangkop, ngunit maraming aspeto ang hindi kasing husay ng ilang bansa gaya ng Germany at Japan. Ang mas nakakahiya ay mayroong ilang maliliit na problema sa mga sasakyang British, gaya ng Aston Martin, Bentley at Rolls-Royce. Ang isa sa kanila ay lahat ng uri ng mga anchor. Siyempre, ang teknolohiya ng mga kotse na ito ay walang pag-aalinlangan. Ito ay tiyak na ang mga sopistikadong advanced na teknolohiya na nagbibigay daan sa mga luxury car na ito na aksidenteng masira sa ilalim ng impluwensya ng maraming panlabas na mga kadahilanan. Ang pinakakaraniwang halimbawa ay ang 10 pounds milyon na Bentley ng Elizabeth II sa England. Minsang itinapon niya ang reyna sa gitna ng kalsada, nasira siya. Sa wakas, napilitang umuwi ang reyna sakay ng jeep. Hindi makagalaw ang sasakyan ni Lin Ruoxi, anong ibig mong sabihin? Siyempre, may susando sa kanya. Hindi inaasahan ni Yang Chen ang ganoong kakaibang dahilan, hayaan siyang tawagan ni Lin Ruoxi, ngunit nais na makarating sa kadahilanang ito, walang dahilan para tawagan siya. Para hindi makita ng ibang kumpanya, napagkasundoan ng dalawa na magkita sa parking position ng presidente pagkatapos ng kalahating oras. Sa oras na iyon, ang paradahan ay karaniwang walang tao, dahil ang Yulay International ay hindi nag-overtime, at kailangang mag-overtime. Umuwi ka at idagdag mo. Sa kalahating oras, masayang naglakad si Yang Chen papunta sa parking position ng Lin Ruoxi. Ang light na parking lot, si Lin Ruoxi, na may bitbit na light brown na Hermes handbag sa kanyang mga kamay, ay nakasuot ng casual na puting plain dress, asul. At malasukla, tahimik. Nakatayo sa tabi ng kanyang pulang Bentley, mukhang napakagalaw nito, at hindi nakita ang kabayanihan ng postere ng araw. Nang makitang ngumiti si Yang Chen at naglakad, medyo nabaluktot ang puso ni Lin Ruoxi. Kahapon, maingay ang relasyon. Hindi na umuwi si Yang Chen. Nagalit siya at gusto niyang huwag pansinin ito sa loob ng isang linggo o dalawa, ngunit hindi niya inaasahan ang kotse. Biglang nasira, at pagkatapos ng anchor, hindi ko natupad ang unang pagkakataon na naisipan kong tawagan si Yang Chen. Hindi alam ni Yang Chen na sa isang iglap ay napaisip ang babae ng napakaraming masalimuot na pag-iisip. Nang makitang hindi kinakausap ni Lin Ruoxi ang kanyang sarili, wala siyang pakialam, pinuntahan siya at inabot ang kanyang kamay. Ano? Tumingin sa kanya si Lin Ruoxi nang hindi alam. Susi ng kotse, ngumiti si Yang Chen. Nasira ang sasakyan at hindi makapag-start. Kumunat ang kilay ni Lin Ruoxi. Kinawit ni Yang Chen ang kanyang kamay. Give me it. You can't start it. It doesn't mean na hindi ko na masisimulan. Si Lin Ruoxi ay hindi gustong makarinig ng ganoong bagay, ano ang hindi niya masisimulan, maaari ba niyang ilunsad? Sino ang kotse na ipinamahagi din? O sa tingin niya ay hindi siya kasing kapangyarihan niya? Ang babaeng ipinagmamalaki mula sa murang edad ay agad na nagalit, at sumangot. Ang susi ay para sa iyo, tingnan kung paano ka magsimula.
Pagsasabi ng susi ng sasakyan ng Bentley kay Yang Chen. Natural na kinuha ito ni Yang Chen, na parang ang susi sa kanyang kamay ay hindi kumakatawan sa milyon-milyong luxury cars, 3 rounds na lang. Pagkatapos buksan ang pinto ng taxi, pumasok si Yang Chen at pinindot ang front cover button para iangat ang front cover ng kotse. Nakita ni Lin Ruoxi ang pagkilos ni Yang Chen, ilang mga pagdududa at sorpresa. Ikaw, anong gagawin mo sa kotse ko? Tiningnan siya ni Yang Chen. Parang hindi masyadong matalino ang babae. She said, ano pa bang magagawa mo? Siyempre, sira ang sasakyan at kailangan i-check at ayusin. Kilala mo ba itong sasakyan? Bagamat si Lin Ruoxi ay hindi gaanong bihasa sa mga mekanikal na sasakyan, ngunit alam niya kung anong uri ng kotse ang gusto niya. Ang lalaking ito ay walang sariling sasakyan. Hindi siya naniniwala na malalaman ni Yang Chen kung paano ito ayusin. Ang ganitong uri ng luxury sedan. Hindi siya pinansin ni Yang Chen. Yumuko siya at tiningnan ang bahagi ng makina ng sasakyan ng Bentley. Lumingalinga siya sa paligid at saglit na inikat ang mga parte. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, nakapatay ba ang makina ng sasakyan kapag nagsimula ito? Naisip ito ni Lin Ruoxi, talagang ganito, kaya tumango siya. Kakadagdag mo lang ba ng gasolina ngayon? May kaunting pagkakaiba si Lin Ruoxi. Hindi niya pinaandar ang sasakyan. Paano mo malalaman ang makina ng sasakyan? At paano niya nalaman na nagdagdag siya ng gasolina kaninang umaga? Paano mo nalaman? Talaga bang ay dinagdag mo ang langis sa gasolinahan na iba sa nakaraan? Tanong muli ni Yang Chen. Talagang ayaw maniwala ni Lin Ruoxi sa pagkakataong ito. Talagang naiintindihan ni Yang Chen ang kotse na ito. Dahil talagang natatakot siyang pumunta sa pulong sa umaga at pumunta sa isang gasolinahan na hindi pa nakakapunta sa gasolinahan para mag-refuel. Scorpio, hindi lang ba siya schnitzel, pati mekaniko ng sasakyan dati. Ang ulo ni Lin Ruoxi ay inosenteng nag-iisip. Bumantong hininga si Yang Chen, at natagpuan ang dahilan. Sinabi niya, mas mataas ang demand mo para sa gasolina sa kotseng ito. Ngayon, ang langis na idinaragdag mo ay dapat na mataas sa alkohol, kaya hindi maaaring direktang simulan ang makina. British na kotse, lalo na ang Maselan na kotseng ito. Kakaibang problema, kung masira, hindi. Ibig sabihin, hindi sira ang sasakyan, gasolina ang problema. Naintindihan din ni Lin Ruoxi. Tumango si Yang Chen. Well, kumain ako ng hindi ko nagustuhan, at nagalit ako sa'yo. Ang talinghagang ito ay halos hindi natatawa ni Lin Ruoxi, ngunit naisip na ang dalawa ay nasa tensyon pa rin, agad na nagkumbulsyon at ngumiti, at tumango ng walang pakialam. Alam ko, may tatawagan ako bukas, umuwi ka na. Huminto si Chen sa direksyon ng parking. Sa paghihintay sa sasakyan ni Yang Chen, si Lin Ruoxi ay nagsimulang umupo sa panganib, hindi umimik. Nasanay na rin si Yang Chen sa katahimikan ng babaeng ito, na nagmamaneho mula sa lupa. Pagdating sa ring road, nagkataong red light. Ang silver gray na Maserati GT ng isang makina ay umungal sa tabi ng sasakyan ni Yang Chen. Ito ay isang batang gwapong lalaki na nakasuot ng salaming pang-araw at nakasuot ng pulang bukas na bibig. Ang pattern shirt. Nang makita ko ang malagatas na BMW M3 sa paligid ko, ay natigilan, at pagkatapos ay nakita ang halos perpektong side face ni Lin Ruoxi sa kalahating bukas na bintana, at ang mga mata ay kumislap ng magandang liwanag. Ang unang naisip ng lalaki ay dapat na medyo maputi ang mukha ng BMW. Kung paano tingnan ang larawang ito ay hindi tulad ng isang mayamang tao. At ang agwat sa pagitan ng hitsura ng babae at ng babaeng nakapaligid sa kanya ay masyadong malaki, at ang puso ay natigilan sa parehong oras, na nagpapakita ng pagkakakilanlan sa sarili. Napakagwapong ngiti, niyugyug ang bintana at sumigaw. Buksan ang kapatid ni Bentley, gusto mo bang makipagkompetensya? Ang pulang ilaw ay halos 2 minuto ang haba, at ang boring na si Yang Chen ay tumingin sa kanya. Maganda ba? Shangwan City. Hanggang sa ikatlong high-speed intersection ang endpoint. Kung manalo ka,
Bumaba ka para bigyan ka ng 20,000, kung matalo ka, kailangang samahan ako ng babaeng ito ngayong gabi. Tumingin ang lalaki kay Lin Ruaxi na may nakakaakit na tingin. Sumimangot si Lin Ruaxi, at bahagyang umiling si Yang Chen. Siya ay manhid sa lahat ng uri ng kadena mula sa maliit hanggang sa malaki, at hindi niya nais na alagaan ito. Si Yang Chen, pagkatapos mag-isip ng kaunti, ay tumango at nagsabi. Oo, ngunit ang taya ay binago. Kung matalo ka, ihinto ang sasakyan at hayaan akong sumipa. Hoy! Ikaw ay isang Superman. Hindi ka natatakot na itiklop ang iyong mga paa. Ito ay Maserati. Isa kang salad. Desday na sigaw ng lalaki. Si Yang Chen ay hindi nagsalita nang walang kaparerikan sa kanya. Ito ay hindi mas mahusay kaysa sa lumabas. Compared. Tapos ka na. I have modified this car. Babalikan ako ng babae mo mamayang gabi. Tumawa ang lalaki at sinimulang ihakbang ang preno at ihakbang ang pedal ng gas. Nagsimulang umungol muli ang makina ng Maserati GT. Pinandilatan ni Lin Ruaxi si Yang Chen, kung wala siya sa kalsada, gusto pa niyang bumaba kaagad. Kailangan mong magwala at hilahin ako para maging taya. Ano ka ba kapag ako? Ngumiti si Yang Chen at tinitigan ang mga traffic light sa harap. Hindi kasi ako mahilig tumaya sa'yo kaya dapat sumugal ako sa kanya. Don't worry, hindi ko hinayaang masanay ang asawa ko sa iba. Hindi na hinintay na magsalita muli si Lin Ruaxi, hinampas ni Yang Chen ang kanyang paa at ang M3 ay sumugod na parang matalim na palaso. Sabay na rin nagsimula ang Maserati. Ang paunang kapangyarihan ng dalawang kotse ay ang V8 engine din. Ito rin ay isang displacement ng 4 na puntos. Ang Maserati GT ay bahagyang mas mataas, ngunit dahil sa pagbabago, ang paunang data ay hindi masyadong malaki. Contrast. Nang makapasok ang dalawang mamahaling sasakyan sa high-speed section, agad silang sumigaw sa bilis. Ang isang puti at isang pilak ay tila dalawang mahabang dragon na tumatawid sa dapit hapon, at sumugod sila sa trapiko. Naramdaman lamang ni Lin Ruaxi ang isang malakas na pagtulak pabalik, at ang katawan ay naipit sa upuan ng walang kontrol. Bagaman hindi siya mabagal. Ngunit ang pinakamataas na bilis ay hindi lalampas sa 140 kilometro bawat oras. Ang pagmamaneho sa Zhonghai sa mga karaniwang araw ay higit pa karamihan sa 5 o 60 kilometro, paano mo mararamdaman ang tunay na lakas ng kop na ito? Bagamat ang maximum speed limit ng dalawang sasakyan ay umabot na sa teroristang bilis na higit sa 300 kilometro. Ito ang pinakamataas na pagsubok kasabay ng high-speed section, habang tinatapakan ang throttle. Nakita ni Lin Ruaxi na si Yang Chen ay sabik na magtagumpay, at ang bilis ay patuloy na bumilis. Maingat niyang tinitigan ang speedometer at nakita niyang nakaturo na ang pointer sa matangkad na pulang numero na 200. Halos mapasigaw siya nang hindi nagulat. 200. Nagbukas ang lokong ito ng 200 sa China Searing Expressway at ang speed limit na 70. Ang mga sasakyan sa magkabilang gilid ng sasakyan ay patuloy na inaabutan, at halos walang ibang sasakyan na makikita. Ang malaking agwat sa pagitan ng mga bilis ay ginagawang ang harap na kotse ay sinasadya na magsimulang gumawa ng paraan. Isang bahagi lamang ng Maserati, baliw ding binaril, ngunit habang patuloy na tumataas ang takbo ng makina, lumampas sa 200, 205, 210 ang bilis. Ang binata ng kabilang panig ay nagsimulang pawisan sa kanyang noo, mahirap hawakan ang kondisyon ng kalsada. Kahit gaano pa kaganda ang sasakyan, dapat may daan na makikita. Kapag nalaman ng lalaki na ang bilis ng kanyang sasakyan ay naging medyo mahirap ang kanyang paghatol sa sitwasyon sa kalsada. Ang kanyang puso ay magkakaroon ng takot, na lubhang naglilimite sa bilis ng Maserati. Si Yang Chen ay parang walang kwenta. Nang sumigaw si M3 ng malakas na umabot sa 240, tumigil si Yang Chen sa pagbilis. Ang isang kamay ay nakahawak sa manibela at ang isang kamay ay nakahawak sa gear lever, na patuloy na nag-overtake sa trapiko sa harap, sa siwang. Ang tuloy-tuloy na shuttle, ito ay tulad ng pinakasensitibong agos.
Pakiramdam ni Lin Ruaxi ay malapit nang tumalon ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Masyadong mabilis ang takbo para maramdaman niya na ang lahat sa paligid niya ay nagsimulang mabagal. Bagamat nakakaramdam siya ng labis na pagkabigo, hindi ito mapigilan ni Lin Ruaxi sa lahat ng oras. Ang mga salita ay hinamak sa ilang mga salita. Ikaw. Bagal kang magmaneho. Kung mabagal siya, tapos na siya. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Sabi ko, hindi ko gustong ipadala ang asawa ko. Tumingin ka sa harap. Huwag mo akong tingnan. Nakita ni Lin Ruaxi na lumingon si Yang Chen at agad na sumigaw. Hindi inaasahan ni Yang Chen na si Lin Ruaxi ay may kalmadong panig, at hindi niya napigil ang matawa. Pakiramdam ni Lin Ruaxi ay napakawalang mukha at nakahinga ng maluwag. Ako. Hindi ako natatakot ako na bawiin mo ang iyong lisensya sa pagmamaneho, napakabilis mo. Medyo kakaiba ang hitsura ni Yang Chen, bumantong hininga, at nahihiyang sabihin. Kung ang Brook baby, nakalimutan kong sabihin sa iyo, sa katunayan, wala akong driver's license, kaya hindi ako natatakot na mabawi. Isang ipoy-po lang ang naramdaman ni Lin Ruaxi, at ipinikit ang kanyang mga mata sa sakit. Pakiramdam niya ay mababaliw siyang makitang muli ang lalaking ito. Pagkatapos ng 5 o 6 na minuto, ipinarada ni Yang Chen ang kotse sa parking area ng ikatlong mas mababang expressway. Pagkaraan ng 2 minuto, lumitaw ang silver gray na Maserati. Mapagkakatiwalaan din ang binata at nalaman niyang matapos ang agwat sa pagitan ng husay at lakas ng loob ng 2 tao, hindi siya nakatakas. Bagamat ang kanyang mukha ay nalulumbay at hindi komportable, niyugyug pa rin niya ang bintana at sinabing, natalo at sinipa kita. Tinatanggap din si Yang Chen. Pagkababa ng boss, tumingin siya sa paligid ng Maserati at sa wakas ay pinili niya ang front cover ng kicker, ang tanda ng Trident. Ang mga binata ay hindi mapakali, humihikab at tamad na tumingin sa kanila, saan mo gustong magmura, maaari bang sumipa ang mga paa ng tao sa bakal. Boom! Isang marahas na pagkabigla, naramdaman ng lalaki na ang buong kotse ay tila gumuho, at ang kanyang mukha ay namutla. Sa pagtingin sa harapan na sinipa ni Yang Chen, ang lalaki ay biglang hindi nagbigay ng panghihinayang sa bituka. Ang orihinal at punong-punong pabalat sa harap ng Maserati ay lumubog sa isang malaking butas. Tandang padamdam. Ang daya mo. Hindi ka nakatali ng tingga sa paa mo. Sumigaw ng malakas ang lalaki, sinipa ang sasakyan, umiiyak siya, ngunit nang makita niya ang ginagawa ni Yang Chen, natakot siyang pawisan. Nakita ko si Yang Chen na nakaupo sa front cover ng kanyang sasakyan. Nakasuot ng sapatos para sa mga paa na ginamit niya pa lang sa pagpreno ng sasakyan kapag nakasquat siya, kusa rin niyang hinubad ang kanyang sapatos. Maging si Lin Ruaxi, na nakaupo sa M3, ay may maliit na bibig at malaking makinis na mga mata. Nakita niya si Yang Chen na bumaba ng kotse at naghubad ng sapatos. Akala ko biro lang si Yang Chen, pero hindi ko inaasahan. Ito ay magiging resulta ng gayong katatakutan. Hindi makakatulong, ang puso ni Lin Ruaxi ay napuno ng bakas ng pag-aalinlangan, ang lalaking ito bilang karagdagan sa maraming wikang banyaga, ito ba ay nakatago pa rin? Kalmadong isinuot ni Yang Chen ang kanyang sapatos, at ang lalaking natakot na magsalita, ngumiti at naglakad pabalik sa kotse, at tila nagpatuloy sa pag-uwi na parang walang nangyari. Habang nasa daan, tinitingnan siya ni Lin Ruaxi paminsan-minsan, at tumigil siya sa pagsasalita. Nang makita si Yang Chen ay ayaw niyang magpaliwanag sa kanya. Hindi siya nagtanong kung ano ang gagawin. Sa wakas ay kinailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata sa malungkot na kalagayan, ngunit ang kanyang mga pagdududa. Pero unti-unti itong tumataas. Wife is a Beautiful CEO Chapter 128. Nakita ni Wang Ma na magkasamang bumalik ang batang mag-asawa sa iisang sasakyan. Hindi nila maiwasang mapangiti. Lamang kapag nailabas na ng mag-asawa ang kanilang mga hinala, at sila ay tumingkayad, sila ay malugod na tinatanggap ang dalawa sa pintuan at sinabing, maganda ito, parang mag-asawa. Sinabi ni Lin Ruaxi na labis na hindi komportable. Huwag mo itong isipin,
Nasira ang sasakyan ko. Masyadong masunurin si Wang Ma sa kanyang bibig kaya kailangan niyang maging matigas, at hindi niya maiwasang ngumiti at umiling. Bulong niya sa sarili, gusto kong masira araw-araw, at bumalik sa kusina para mag-leave. Nagkunwaring walang narinig si Lin Ruoxi, pumunta sa itaas dala ang kanyang bag, at biglang narinig si Yang Chen na nag-squat sa ibaba. Oy, tandaan mong ipaliwanag ito sa akin. Ang pagkukunwari ni Lin Ruoxi ay tumalikod ng walang pag-aalinlangan at nagtanong, ano ito? Itinuro ni Yang Chen ang simple at nakaistilong orasan na itim at puti sa dingding. Kumakain na ang lahat, anong ginagawa mo? Narinig ni Lin Ruoxi na ito ay isang dahilan, at hindi niya maiwasang maging sabik na magtanong. Wala nang iba. What is nothing else? Ano ang gusto mong marinig? Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Yang Chen. Sa katunayan, hindi nito masisisi si Yang Chen. Sa katunayan, sinipa ng nakayapak ang bakal na plato ng sasakyan sa lupa. Ang ganitong uri ng pag-iisip sa isip ni Yang Chen ay hindi malaking bagay, at hindi binigyang pansin ang kahulugang nilalaman nito. Kaya hindi ko akalain na mag-aalala si Lin Ruoxi sa ganoong bagay. Si Lin Ruoxi ay noong si Yang Chen ay ayaw magpaliwanag sa kanya, sadyang nagkunwaring tumingin sa kanya, napakagatlabi, at sumulyap sa kanya, lumingon at tumingkayad sa itaas. Hindi mo ari ni Yang Chen. Naisip niya lang na lalong nagiging kakaiba ang babaeng ito. Hindi pa huli si Lin Ruoxi nang siya ay kumakain, ngunit habang kumakain siya nito, kumuha siya ng dokumento at tumingin doon. Ang maliit na bibig ay napakaliit kaya nag-alinlangan si Yang Chen kung nilunok niya ang pagkain sa pamamagitan ng pagkalimot ng umunguya ito. Tila sanay na si Wang Ma sa paraan ng pagkain ni Lin Ruoxi, ngunit wala siyang masyadong pakialam. Paminsan-minsan, binigyan niya si Yang Chen ng ilang chopstick at isang ngiti. Naramdaman ni Yang Chen na responsibilidad niyang itama ang masamang ugali ng babaeng workaholic na ito. Kaya mabilis niyang kinuha ang mga dokumento sa harap ni Lin Ruoxi at dinala ang mga ito sa kanyang tabi. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin. Si Lin Ruoxi ay seryosong tumitingin sa impormasyon, biglang inagaw, ang kanyang mukha ay natural na hindi masyadong maganda. Para kumain, dapat mag-concentrate ka dyan. Sabik na sabik kang gamitin. Madaling magkasakit ang tiyan dahil sa hindi pagkatunaw ng pagkain. Maghapon magtrabaho at umuwi para kumain sa gabi. Pagod ka rin. Natuto si Yang Chen. Sumimangot si Lin Ruoxi. Hindi niya alam na masama sa katawan ang ganoong ugali, ngunit hindi niya ito gaanong pinapansin noong bata pa siya, at hindi niya gusto ang sitwasyong itinuro ni Yang Chen sa ngayon. Halos hindi niya sinabi. Kung wala ang iyong pamamahala, ibigay sa akin ang file. Ibibigay ko sa iyo pagkatapos ng hapunan, sabi ni Yang Chen. Iniisip ni Lin Ruoxi, okay, pagkatapos ay hindi ako kumakain, tingnan kung ano ang iyong ginagawa. May gusto lang akong sabihin, makinig ka lang kay Yang Chen. Kapag hindi mo naubos ang 2 mangkok ng kanin, pupunitin ko ang papel. Biglang halos hindi sumabog si Lin Ruoxi, at namumula ang sinabi. Gaano mo kagusto ang taong ito? Karaniwan akong kumakain ng 1 mangkok ng kanin, bakit ako kakain ng 2 mangkok? Hindi ka kakain, pupunitin ko na, sabi niya, at kinuha ni Yang Chen ang dokumento at gumawa ng hakbang para punutin ito. Nagreklamo si Lin Ruoxi sa hari sa gilid, Wang Ma, tingnan mo, Yang Chen, binubuli niya ako. Tila walang narinig si Wang Ma, ang kanyang mga mata ay lumilipad sa bakanteng sulok, at ayaw niyang sumingit. Si Lin Ruoxi ay natatakot dito, at dapat niyang makuha ito. Maaaring ninakawan niya ito, at kayang gawin ng taong ito ang lahat. Bagamat maaari siyang i-print kung siya ay napunit, walang magagawa sa label. Kailangan kong bumalik, paano ako mapupunit? Nagtitiis sa galit, kinailangan ni Lin Ruoxi na magsimula sa isang mahirap na oras. Kumain ako, bawal kang mapunit. Si Yang Chen ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Kumuha siya ng chopstick at naglagay ng steamed mandarin fish sa bowl ni Lin Ruoxi. Sinabi ng matandang asterisk 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 asterisk.
Kumain ng mas maraming isda at dagdagan ang mga amino acid, na mabuti para sa iyong sanggol sa iyong tiyan. Si Lin Ruoxi ay may malaking pulang mukha at sumigaw ng galit. Anong kalokohan? Sino ang may sanggol sa kanyang tiyan? Malapit na siyang mag-collapse. Kung walang hiya ang lalaki, masasabi niya. Nako. Hindi. Ngayon magkakaroon muna ng nutrisyon. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Nutrisyon unang umiiral. Ikaw ang aking kamelyo. Tiningnan ni Lin Ruoxi ang isda sa kanyang mangkok. Nang maisip niya ang chopsticks ng lalaki, ayaw niyang kainin ito. Puputulan na sana niya ang isda, ngunit nakita niyang biglang kinuha ni Yang Chen ang file at gumawa ng isang aksyong punit. Kumain ako. Nang makita ang matigas na babae na ito sa wakas ay nagsimulang sumigaw at humigop ng isda, at ang isda ay kinain. Ipinagmamalaki ni Yang Chen ang maliit na lupain. Kasabay nito, binigyan niya si Lin Ruoxi ng ilang chopstick at iba pang pinggan. Ipinagtapat din ni Lin Ruoxi ang kanyang buhay. Tulad ng pagkain ng isang mapait at mahirap na gamot na Chino, na pinapasok ang kanyang utak sa kanyang bibig, ngunit isang pares ng matubig na espiritu na puno ng mga karaingan. Iniisip ni Yang Chen na si Lin Ruoxi, na ganito ang hitsura, ay mas kawili-wili kaysa karaniwan. Gusto niyang makita ng staff ng Yulei International na makikita ang kanilang iceberg president na nagpapakita ng isang maliit na babae at isang hingal na ekspresyon. Pagkatapos kumain, umakyat si Lin Ruoxi para ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Si Yang Chen ay nakahiga sa sofa at nanonood ng balita. Ang balita ng Huaxia ay talagang pareho araw-araw. Una sa lahat, ang mga bansa sa ibang bansa, ang mga tao ay nabubuhay at ang apoy, ang kaguluhan at ang mga natural na kalamidad ay patuloy, sa madaling salita, mayroong mga patay na tao sa lahat ng dako. Pagkatapos ay naroon ang pagsusumikap ng mga pinuno ng kaharian ng Huaxia, pakikiramay sa mga tao, at ang mga kadre na pinagpapawisan at nakikipaglaban sa kanilang sariling mga trabaho. Sa huli, sinasabing ang bansang Huaxia ay sumusulong ng mabilis araw-araw, at ang mga tao ay namumuhay at nagtatrabaho sa kapayapaan at kasiyahan. Sa madaling salita, ang mga tao ng Huaxia ang pinakamasaya. Ang dahilan kung bakit gustong manood ni Yang Chen ay napakasimple. Ang mga dayuhang bansa ay walang ganoong kawili-wiling balita. Si Wang Ma, na nagpupunas ng mesa, ay ngumiti at sinabi kay Yang Chen. Lolo, ang problemang ito na hindi pinagtuunan ng pansin ng dalaga sa pagkain ay mula pagkabata. Ang matandang babae at ang kanyang asawa ay hindi nagtuturo ng maayos noong sila ay nabubuhay pa. Hindi ko inaasahan na pipigilan ng lolo ko ang dalaga. Humikab si Yang Chen sa sofa at ngumiti at sinabing. Sa katunayan, lahat sila ay nasa hustong gulang na. Kung wala kang naiintindihan, hilahin mo lang sila pababa. Kapag nagtatrabaho ang dalaga, madalas niyang nakakalimutan ang lahat. Matapos makita kung ano ang mali sa kanyang lolo, kahit na pinalaki niya ito, nakikita kong mababaw lamang ang galit ng ginang. Hindi ako masyadong sama ng loob sa aking lolo. Ako pa rin. Napakasaya. Isang napakapamilyar na tingin ang sinabi ni Wang Maria. Hindi ito naintindihan ni Yang Chen. Nang makita niya ang news program ng TV station, naghahanda na siyang magpalat ng platform para makita ang kamakailang mainit na blind date program. Hindi siya interesado sa mga babae sa loob, ngunit ang ilan sa mga kaibigan ay medyo makapangyarihan, ang ilan kaysa sa ilan. Higit na kawili-wili ang political report ng comics actor. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono, at tiningnan ito ni Yang Chen, hindi ang inaasahan niya, si Li Jingjing iyon. Hoy, Jingjing. Pagkatapos ni Li Jingjing sa dulo ng telepono na tinawag na, Yang Dage, natahimik siya sandali, pagkatapos ay nag-alinlangan at nagtanong. Yang Dage, ang email na natanggap namin ngayon ay ipinadala mo. Ngumiti si Yang Chen. Tila nagpadala si Rose ng mga tao sa matandang pamilyang Li. Ngunit hindi alam ng matandang mag-asawang Li kung paano gumamit ng mga high-tech na bagay, kapag umuwi lang si Li Jingjing para ilagay ang mga bagay sa U-disk. Okay, hayaan mong ipadala ng kaibigan ang nakaraan. Si Yang Chen ay hindi lingid.
Napabuntong hininga si Li Jingjing. Lagi kong iniisip na minsan may mukha ang leader ng Jiang team, pero hindi dapat masama ang mga tao, pero hindi ko inaasahan na ganoon pala siya kaganyan. Yung babae sa video ay ang standing ng school namin. Vice Chancellor, takot na takot ang lahat sa kanya kapag weekdays, hindi ko siya inaasahan. At si Jiang Shuo, ang kanyang ama, si Jiang Meng, ang iyong punong guro, ang vice-principal, at ang pinuno ng baitang. Kung ang drama ay ilalagay sa iyong paaralan, tinatayang magiging napakahusay ng mga rating. Tumawa si Yang Chen. Naisip ni Li Jingjing na talagang gustong gawin iyon ni Yang Chen. Nagmamadali niyang sinabi. Hindi, Yang Da. Kung gagawin mo iyon, ang paaralan ay magiging napakasama. Lahat ay hindi maniniwala sa ating paaralan. Sa katunayan, karamihan sa mga guro at estudyante ay napakahusay. Kung ako ay magsisikap at mag-aaral ng mabuti, ako ayokong masayang ang pagsisikap ng lahat. Minsan napakasimple ng ulo ng babaeng ito, walang magawang tumawa si Yang Chen. Jingjing, hindi ako paparazi, walang dapat gawin ang bagay na iyon. Ibinibigay ko sa iyo ang impormasyon, isang sanggunian lamang, hayaan ang iyong tatay na nanay, huwag magtiwala kay Jiang Shuo at sobra ang anak niya. Napabuntong hininga si Li Jingjing at humajejek. Hindi mo kilala yang Big Brother. Kapag inilabas ang video, natakot ang nanay at tatay ko. Nahihiya akong makita ito. Ngunit nang malaman ng nanay ko na ang taong iyon ay talagang pinuno ng the army, the lungs are I want to blow up, pag tumigil ang tatay ko, aalisin ko ang bagong binili kong laptop. Itatago mo ang material na video na iyon, maaari mong piliin na ipadala ito sa mag-ama ni Jiang nang hindi nagpapakilala, para hindi na sila maging katulad mo. Hindi ko na kailangang sabihin na hindi na kailangang malaman kung ano ang nangyayari. Si Li Jingjing ay malumanay na, halatang sumasang-ayon sa pananaw na ito. Sa totoo lang, nang makita ko ang video na ito, ang simpleng babae ay hindi pa nakakita ng ganoong digma ang laman ng tao. Hindi ko inaasahang makikita ko ito sa unang pagkakataon. Ito ay talagang isang kakilala, at sikat pa rin ito para sa pamilyang Jiang at sa paaralan. Masyadong pair ang extermination teacher, at ang tatlong tao ay na-sandwich sa hamburgers, para maglaro ng 3P, na talagang ikinagulat ng dalaga. Bagamat nagtataka kung paano nakuha ni Yang Chen ang impormasyong ito, si Li Jingjing, na nakasanayan na sa sorpresa ni Yang Chen, ay hindi nagtanong. Sa sandaling ito, ibinaba niya ang kanyang puso at mahinang nagsalita. Sabi niya, Yang, paano ka malaya sa mga araw na ito? Anong problema? Tanong ni Yang Chen. Gusto kitang dalhin sa isang lugar, hindi ko alam kung gusto mo o hindi. Actually, may isa pang dahilan kung bakit gusto kong hiramin ang sasakyan mo dahil may kailangan akong ilipat. Nanghihiram ng kotse para ilipat ang mga bagay. Magagawa mo ito kahit saan, at tiyak na hindi iisipin ni Yang Chen na si Li Jingjing ang dahilan. Ito ay tiyak sa isang lugar na gusto kong pumunta sa aking sarili. Bilang isang komisyoner na bumili ng almusal. Tiyak na walang dahilan si Yang Chen para tanggihan ang maliit na kahilingan ng isang batang babae na hindi man lang magsinungaling, at kaagad na pumayag. Matapos ang masayang pakikipag-chat kay Li Jingjing, nagunat si Yang Chen at nagplanong maligo at matulog sa gusali. Bagamat ang mga sintomas ng pagpatay ay huminahon na, sinabi ng karanasan kay Yang Chen na kailangang magkaroon ng sapat na pahinga. Sa oras na ito, si Lin Ruoxi, na may maliit na pitaka, ay bumaba sa hagdan at tumingin sa paligid. Hindi niya nakita ang figure ni Wang Maria. Kailangan niyang tanungin si Yang Chen, Wang Ma. Kakatawag lang ni Yang Chen sa telepono at hindi pinansin kung saan nagpunta si Wang Maria. Umiling siya at nagtanong, anong hinahanap mo? Pinunasan ni Lin Ruoxi ang kanyang mga kilay, napakagatlabi at hindi nagsasalita, na parang may iniisip. Sa sandaling ito, ang boses ni Wang Ma ay na-upload sa ikalawang palapag. Miss, ano? Tumangala sina Yang Chen at Lin Ruoxi at medyo natulala. Nakita ko si Wang Ma na nagpalit ng kanyang puting robe sa sandaling ito.
Nakatayo sa ikalawang palapag ng rehas, ang buong buhok ay nakakalat, at ang mukha ay natatakpan ng puting maskara, at siya ay gumagawa ng kanyang sariling pagpapanatili. Namumula ang mga mata ni Lin Ruaxi at medyo kakaiba. Kailan mo sinimulan ang maskara, at nakalimutan mo kung anong araw ngayon? Nang mamasahe ni Wang Ma ang kanyang mukha, naisip niya ito. Nako, madam, tingnan mo si Wang Maria. Tumatanda na ako. Palala ng palala, nakakalimutan na ang sinabi mo. Nakita ni Yang Chen ang puting ina na si Wang, medyo sariwa, hindi nakakagulat na si Wang Ma ay nasa edad 50, at siya ay parang isang babae na halos 40. Ginagawa rin nito ang mga gawaing pag-aalaga sa mga karaniwang araw. Gayunpaman, kung gusto mong sumama, isang tao ang nag-aalaga ng napakalaking tahanan. Kapag hindi ka abala sa maghapon, walang ibang gagawin maliban sa pag-aalaga sa iyong sarili. Yung Wang Ma, mas mabilis ka, hinihintay kita. Walang magawang sabi ni Lin Ruaxi, malungkot, tulad ng batang babae na nilinlang ng mga matatanda. Kakaiba ang pakiramdam ni Yang Chen. Mayroon bang anumang bagay na dapat maghintay para magtulungan si Wang Ma? Hinihintay na magtanong si Yang Chen, sinabi ni Wang Ma. Miss, huwag mo na akong hintayin. Dati, 2 lang ang bahay ng mga babae. Ngayong kasal na ang dalaga sa kanyang tiyahin, pagkatapos ay pumunta sa bookstore para bumili. Ang mga libro ay syempre hahayaan ang tiyahin na samahan ang ginang. Marami pa akong aasikasuhin ngayon, Miss, sumama ka na sa tita mo. Huwag. Agad na sinabi ni Lin Ruaxi na may pagbabantay. Sasamahan ko si Wang Maria. Bumaba ng hagdan si Wang Manang nakangiti, at ang kanyang mga kamay ay nasa mukha pa rin. Miss, I am too old, I can't always be with you. I will have your husband and wife together in the days to come. Sinasamahan ko, Miss. Pupunta sa bookstore para bumili ng libro. Wala akong maibigay na tulong, at most to help 2 bags of books hindi pare-parehas si Lolo, mga kabataan, laging may masasabi, exchange point of advice or something. Tsaka lumabas ka sa gabi, may nakapaligid na lalaki laging mabuti, may prince na protektahan ka, nakakasigurado din ako. Ang awkward ni Yang Chen, pupunta ang babaeng ito sa bookstore para bumili ng libro. Bagamat matagal na siyang hindi nakakasama, malamang alam niya na mukhang gustong-gusto ni Lin Ruaxi ang libro. Noong huling pagkakataon sa kanyang pag-aaral, nakita niya ang isang nakasisilaw na imbakan na may maliit na aklatan, at ang ospital. Samantala, kailangan ko ring magpadala ng malaking bilang ng mga libro kada linggo para basahin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, malamig ang ugali na ito. Ang babaeng presidente na hindi malapit sa libro ay pumunta sa bookstore para bumili ng mga libro. Ngunit kailangan ding kasama ng ina, tulad ng gusto ng batang babae na samahan ng kanyang ina ang libro na bumili. Ang mga salita ni Lin Ruaxi ay nasa parehong hininga, at sinabi ng ina ni Wang na ang lahat ng ito ay katotohanan. Bagamat nakaramdam siya ng awkward sa kanyang puso, hindi ko alam kung bakit, may hindi maipaliwanag na pag-asa para sa proposal ni Wang. Ngumiti si Wang Ma at sinabi kay Yang Chen. Lolo, walang kaibigan si Miss mula noong bata pa siya. Mahilig siyang magbasa ng libro. Karaniwang pumupunta siya sa Book City ng China si buwan-buwan para bumili ng maraming libro. Kapag ang naroon ang matandang babae at ang kanyang asawa, sasamahan nila ang dalaga, ngunit ngayon ay wala na silang lahat, iniwan ako ng matandang babae upang samahan ang ginang. Hindi sanay si Miss. Ngayon, kung may lolo, kaya ko actress din. Pagkatapos noon, binigyan ni Wang Ma si Yang Chen ng encourage look at naglakad pabalik sa itaas. Ang pag-iingat ni Lin Ruaxi ay sinabi ni Wang Ma. At nakaramdam siya ng labis na hindi komportable sa harap ni Yang Chen, ngunit sa kabutihang palad ay palaging malamig ang kanyang ekspresyon at hindi niya ito nakikita. Alam ni Yang Chen na siya ay payat at hindi na nagpatuloy sa pagtatanong. She said, "Let's go, hindi safe sa tao kapag gabi, sasamahan kita." Alam mo ba kung nasaan ang Zhonghai Book City? Tanong ni Lin Ruaxi. Hindi ko alam,
Pwede mo naman sabihin sa akin ang paraan, sabi ni Yang Chen. Bahagyang umiling si Lin Ruoxi. Ako ay nagmamaneho. Mabigat ba ito? Nagtaka si Yang Chen. Mataimtim na tumanggaw si Lin Ruoxi at sinabing may seryosong mukha. Napakahalaga nito. Ayokong mamatay sa kalagitnaan para makabili ng isang librong aksidente sa sasakyan. Makalipas ang mahigit kalahating oras, nakaupo sa isang itim na Mercedes SLK mula sa Lin Ruoxi mula sa garahe, dumating ang dalawa sa Zhonghai Book City. Ang buong bookstore ay puno ng 120 palapag na gusali, at mga libro mula sa iba't ibang mga industriya ay matatagpuan dito. Ang nakapaligid na mga ilaw na neon ay partikular na bihira sa lugar na ito, at ang trapiko ay medyo kalat, ngunit ang daloy ng mga tao sa labas ng lungsod ng libro ay napakataas. Bagaman ang material na buhay ay lubhang mayaman sa panahong ito, ang mahiwagang pag-imbento ng mga libro ay hindi naalis. Sinasabi ng maraming siyentipiko na ang mga tradisyonal na libro ay aalisin ng mga tool tulad ng mga e-book, at ang papel ay lulubog sa kasaysayan. Ngunit sa katunayan, ang ganitong uri ng libro ay may hindi mapapalitang posisyon. Mula noong sinaunang panahon, ang mga imbensyon ng tao ay hindi naalis, at may mga libro. Sa katunayan, ang dahilan ay napakasimple. Kapag ang isang tao ay nakakita ng isang e-book, madalas na dalawa lamang ang pagpipilian, ang pagbabasa, at hindi pagbabasa. Kapag nahaharap sa isang libro, maaaring piliin ng mga tao ang pagbubukas ng roll na paraan, kailangan mo lang iabot ang mga pahina, halos alam kung ano ang sinasabi ng libro, na imposible para sa mga e-libro. Sinundan ni Yang Chen si Lin Ruoxi at naglakad hanggang sa Book City. Plain-faced. Ordinaryong puting damit na hindi ko alam kung ilang beses. Ang damit ni Lin Ruoxi ay katamtaman, ngunit palaging maraming mga mata sa kanya, kahit na sa mga mata ng maraming lalaki, ay ang kasakiman ng Akasaka. Ito ay nagbigay daan kay Yang Chen na mas maunawaan kung bakit kailangang may kasama si Lin Ruoxi. Sa ganitong sikip na sitwasyon, mas delikado talaga ang babaeng tulad niya na nag-iisa. Matapos tumayo sa elevator patungo sa makasaysayang block ng tao na higit sa 10 palapag, lumabas si Lin Ruoxi sa elevator at nakitang sinusundan ni Yang Chen ang kanyang sarili. Ang ilan sa kanila ay hindi sanay, kaya't sinabi niya, "Dapat mong alagaan ang iyong sarili at maghintay na maghintay ang pinto. Hindi ako nagbabasa ng libro, pupunta ako para makita ka," sabi ni Yang Chen. "Hindi ako bata, bakit ka nakatingin sa akin?" sabi ni Lin Ruoxi na hindi nasisiyahan. Walang masyadong pakialam si Yang Chen. "You can see it yourself. Since wang ma-let me look at you, natural ko na sasabihin. Rest assured, it will not affect your reading. You can see whatever you want." Alam ni Lin Ruoxi na walang magandang resulta sa rogue na ito, at maaaring kalahating patay na siya. Kailangan niyang tumingin sa kanya at magsimulang mag-browse sa isang hilera ng mahusay na tinukoy na mga bookshelf. Dahil sa lawak ng buong palapag, bagamat maraming tao sa bookstore, kadalasan ay tahimik itong napapalibutan ng walang tao. Napakakomplikado ng uri ng pagbabasa ni Lin Ruoxi. Simula sa 100 palapag, ang bawat antas ng mga aklat ay babasahin, pipiliin, at pagkatapos ay ilalagay sa basket ng libro. Pagdating sa 18 kwento na seksyon ng disenyo ng fashion, Yang Chen ang dalawang kamay ay nakataas na ng mga aklat na puno ng dalawang malalaking plastic na basket, at ang mabibigat ay umabot sa 100 libra. Dati akong pumunta sa Book City kasama si Wang Maria. Dahil lahat sila ay babae, madalas silang kumukuha ng isang basket ng mga libro at hindi ito makuha. Kailangan nilang pumunta sa unang palapag upang mag-ipon at pagkatapos ay umakyat. Napakagulo nito. Sa pagkakataong ito kasama si Yang Chenlei. Mas magaan ang pakiramdam ni Lin Ruoxi. Kahit anong libro ang pipiliin niya, basta ilalagay niya ito sa basket na hawak ni Yang Chen, pinili lang niya ang eleksyon, at hindi niya kailangang isaalang-alang ang pagkuha nito. Sa oras na ito, ang babae ay tila napaka-invested. Naalala lang niya kung gaano karaming mga libro ang kanyang napili at ipinadala pabalik-balik sa pagitan ng mga bookshelf.
Tila walang sawang nagbabrowse ito sa iba't ibang libro. Marami sa mga customer na dumaan sa dalawang tao ang nakakita sa malaking basket ni Yang Chen na may mga kamay at puno ng mga libro. Lahat sila ay binigyan ng tingin ng paghanga at katahimikan kay Yang Chen. Sa tingin nila, dapat mabali ang braso ng lalaking ito. Nawala. Gayunpaman, pagkatapos makita ang mukha ni Lin Ruoxi, ang mga customer na iyon ay mapapaginhawa. Ito ay tinatayang na sila ay desperadong naghahanap upang masiyahan ang mga batang babae. Nakita ng ilang kabataang lalaki na customer ang sitwasyon ni Yang Chen, at ang pag-iisip na gustong makipag-usap kay Lin Ruoxi ay inalis. Hindi makakain ang ganyang babae. Hindi mahalaga si Yang Chen, hindi niya isinaalang-alang kung ang bigat ng kanyang kamay ay lampas sa saklaw ng pangunawa ng mga normal na tao, hanggat ang basket ay may baba. Wala siyang sasabihin. Matapos ang mga bloke ng fashion at disenyo, ang dalawa sa wakas ay dumating sa huling antas, na kung saan ay ang espesyal na layer ng mga libro sa wikang banyaga. Ang layer na ito ay may mas kaunting tao. Kung tutuusin, karamihan sa mga ito ay mga aklat sa Pranses, Espanyol at iba pang mga wika. Mas kaunti, at mas kaunti ang mga aklat na handang basahin ang mga banyagang wikang ito. Dumating si Lin Ruoxi sa layer na ito at biglang naalala ni Yang Chen ang abnormal na kakayahan sa wikang banyaga na kailangan niyang kumbansihin. Casual niyang tinanong, "Maaari mo bang basahin ang libro dito?" Sinulyapan ni Yang Chen ang wika ng mga kanluraning bansa at ilang wika sa Timog Silangang Asya at Gitnang Silangan. Wala siyang maliit na wika sa Africa at Latin America na hindi niya kaya, at tumango at nagsabi, "Naiintindihan ko." Si Lin Ruoxi ay orihinal na may casual na tanong. Hindi ko inaasahan na talagang maiintindihan ito ni Yang Chen. Hindi ko maiwasang isipin na nagyayabang si Yang Chen. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 20 mga libro sa wikang banyaga sa palapag na ito, upang mabigyan ng kaunti si Yang Chen ang aral ng pagbukas ng bibig, ay isa ring uri ng masayang kaisipan. Naglakad si Lin Ruoxi hanggang sa bloke ng Albanian. Ang Albanian ay ang opisyal na wika ng mga bansa at rehiyon tulad ng Yugoslavia at Serbia. Dahil pinagsasama nito ang maraming mga salita tulad ng Griego, Italyano, at Slovak, ito ay isa sa mga European na wika na lubhang hindi sikat ngunit mahirap matutunan. Kinuha ni Lin Ruoxi ang isang makapal na libro na may itim na pabalat at binaliktad ito sa isang pahina. Ang wikang Albaniano dito ay napakakapal na tila masakit sa ulo. You can understand the language here. Can you translate the text on this page to me? Tumingin si Lin Ruoxi kay Yang Chen, at hindi siya mukhang 3 oras na tindahan ng libro. Si Yang Chen ay nagpunas lang ng kanyang mga mata, at ang ilan sa kanila ay nahiya na magmura, at nagtanong. Maaari ko bang hindi sabihin ito? Sa tingin ko ito ay mahirap sabihin. Huwag kang humanap ng excuse, di ba interpreter? Hindi mo sinasadya ang lahat. Mahirap ba? May hawak akong libro para sa iyo, kailangan mo lang ibuka ang iyong bibig at magsalita. Patuloy na tanong ni Lin Ruoxi, busog na busog ang magandang pamangkin. Ang saya ng pagmamataas, ang pakiramdam sa wakas ay nakuha ang itaas na tuktok, natalo si Yang Chen. Napabuntong hininga si Yang Chen. Pinagpilitan mong sabi ko. Huwag mong ipagpaliban ang oras, mag-usap tayo. Pero binabalaan kita na ang teknolohiya ay napaka-develop na ngayon. Kung nagsasalita ka ng walang kaparirikan, maaari kong suriin ito sa pamamagitan ng mga tool ng pagsasalin, kaya kung hindi mo kaya, sumuko ka. Si Lin Ruoxi ay bihirang magpakita ng ilang mapaglarong tawa. Intensyon, naghihintay na makitang lumabas si Yang Chen at aminin ang pagkatalo. Si Yang Chen ay tumingin sa kanya ng kakaiba at tumahimik. Nagsimulang magsalin ang bibig ni Zhang. Dumating si Joseph, marahan niyang itinulak ang pintuan ko, naririnig ko ang tibok ng puso ko, punong-puno ng pananabik sa pag-ibig. Hindi ko alam kung dapat ba akong gumising para pigilan siya, si Charles ang katabi, kapatid siya ni Joseph, asawa ko, pero pinagtaksilan namin siya sa ngayon. Isinalin dito, nabasag si Lin Ruoxi, ngunit hindi nagsalita,
tumingin kay Yang Chen ng may hinala, hindi maaaring hatulan kung ito ay totoo. Walang magawa si Yang Chen at nagpatuloy sa pagsasalin. Hinalikan ni Joseph ang aking mga hikaw. Pakiramdam ko ay mainit na ang aking katawan. Gaano katagal, oh? Aking mahal na Joseph, ikaw ay tulad ng mainit na kalan sa taglamig, ang lunti ang halaman sa tag-araw, hindi kita maalis. Oh, mahal, halikan mo ako, kunin mo ako. Kalimutan mo na kung sino ako, kung sino ka, kalimutan mo na kung sino ka, isa lang tayong mahirap na magkasintahan. Joseph, hinalikan ang dibdib ko. Tumigil ka. Si Lin Ruoxi sa wakas ay hindi nakinig, nahihiyang pulang tainga, at pagkatapos isara ang libro, nagngangalit siya at sinabing, gaano mo nagustuhan ang taong ito? Kahit na hindi ka magsalin, huwag magayos, magayos. Kalimutan mo na. Bakit ba ang dami mong palpak na salita? Hindi mapangiti si Yang Chen. I didn't make it up. It was written in this book. Who believes in you? You must say, how can this book have such content in it? Hindi ba alam ng reviewer? Alam ni Yang Chen kung bakit ito lalabas dito, ngunit ang ganoong text na Lin Ruoxi ay hindi katanggap-tanggap. Mukhang napaka-conservative talaga ng asawa niya sa bagay na ito. Kinakailangang malaman na ang gayong paglalarawan ng katawan ay karaniwan sa ibang bansa. Sa oras na ito, mula sa kabilang panig ng bookshelf, isang maputi ang buhok, medyo matangkad na matandang lalaki, nakasuot ng kulay abong sweater at salamin sa pagbabasa, ngumiti kay Lin Ruoxi. Itong babaeng ito, walang sinabi ang binatang ito, na nakita ko ito. Aklat noon, at mayroong mga fragment na iyon. Tumingin si Lin Ruoxi sa matanda na may pagkalito, ikaw ay. Mega ang apelyido ko, maaari mo akong tawaging Jiao Jiao to, na dalubhasa sa wikang Indo-European, kaya ito ay magiging Albanian, ang binata ay dapat na nagsalin nito ng tama. Naalala ko ang aklat na ito ay higit sa lahat ay tungkol sa isang babaeng Serbian na nag-aalangan. Ang ilan mga bagay sa pagtataksil at hindi pagtataksil sa kasal, at ang pangalan ay dapat na tinatawag na, Fanny. Paliwanag ng matandang si Jiao. Tiyak na hindi iniisip ni Lin Ruoxi na ang isang magandang mukha na matandang lalaki na simple at hindi makatwiran ay lalapit at kasosyo si Yang Chen upang magsinungaling sa kanyang sarili. Bagamat alam niyang mali siya. Yang Chen, ngunit ang makita ang mukha ni Yang Chen ay mapagmataas, ngunit ang kanyang puso ay isang hinaing, ang taong ito ay gaano kahaba ang utak, kaya ang wika ng malamig. Salamat sa matanda, nagbabasa rin ng libro si Jiao Lao. Labis ang pasasalamat ni Yang Chen sa matanda, kung hindi ay hindi niya ito maipaliwanag ng malinaw. Ngumiti si Jiao matandang lalaki at umiling. Pumunta ako sa aking asawa upang mag-aral. Sabi. Itinuro ni Jiao matandang lalaki ang kanyang daliri sa kabilang side ng bookshelf, isang matandang babae sa isang wheelchair, sa parehong taon malapit sa bulaklak, mukhang napaka ito ay mahina. Hindi gumaling ang caterate ng asawa ko, bulag ang mga mata, at hindi marunong magbasa ng libro. Nagtatrabaho siya noon sa isang research institute. Hindi ko inaasahan na matanda na ang mata ko. Pero noong nag-research kami walang mga mata. Talaga, ito ay tinanggal. Ang aking asawa ay nanatili sa bahay ng ilang taon at nagsimulang maging dimensya. Ako ay nabalisa, at ako ay nagbitiw sa aking trabaho. Dinala ko siya dito araw-araw, at siya ay pumunta sa kanya upang mag-aral kasama niya. Sa ganitong paraan, ayoko siyang pakasalan. Mas marami akong naaalala. Sinabi ni Jiao Laoto na siya ay malungkot, at ang kanyang mga mata ay medyo basa. Sikat na eksperto sa institute. Hindi ko inaasahan na matanda ako, kahit na wala akong maalala. Hindi ako mag-alala. Malinis ang iniisip ni Lin Ruoxi, at nang marinig niya ang mga salitang ito, naging sentimental siya sa matandang mag-asawa, at umalma. Huwag kang malungkot, magiging mas mabuti ang asawa ni Jiao. Nako, ngumiti si Jiao matandang lalaki at sinabi. Napakahirap gumaling. Gusto kong buksan ito. Naaalala man niya ako o hindi, naaalala ko siya. Naalala ko na dumaan tayo sa mga dekada ng ups and downs. Tama na.
Sa loob ng ilang taon, magkakaroon ng 2 tambak ng abo, at ito ay sapat na upang bumalik sa kamatayan. Nakinig si Yang Chen kay Lin Ruoxi, at siya ay tahimik. Ang mga salita ng matanda ay malinaw at malinaw, ngunit naglalaman ito ng napakaraming pinakamahalagang bagay sa mundo. Biglang tumingin si Zhou Laoto sa dalawa ng may malalim na tingin at sinabi. Mag-asawa rin kayo. Namumula si Lin Ruoxi at hindi makatanggi. Tumanggaw si Yang Chen. Hindi nagtagal bago ako nagpakasal. Tumawa ang matandang Zhao at sinabing. Napakapalad ninyong mga lalaki, kunin ninyo ang isang napakagandang babae upang maging asawa. Ngunit tingnan ninyo pagod na pagod ka rin, ang mga libro sa magkabilang kamay, magdagdag ng hanggang 100 libra, hayaan mo akong makita ko. Pagod ako. Sa oras na ito, sinasadya ni Lin Ruoxi na tumingin sa 2 book basket na inilagay ni Yang Chen sa lupa. Ang mga librong puno ng libro ay nakatambak na parang burol. Nang hindi ko pinansin, ang dami kong libro. Kunot noo, yumuko si Lin Ruoxi at sinubukang basagin ang isang basket. Sino ang nakakaalam na ang isang kamay ay pagod na ito ay iniunat ang basket at iniunat ang basket. Ibinaba ang mabigat na basket, tumingin si Lin Ruoxi kay Yang Chen na may kakaibang tingin. Nang maisip niya na ang lalaki ay tahimik na sinasamahan siya sa loob ng 3 oras, ang magkabilang kamay ay nakalupasay ng napakalaki, at ang napakabigat na basket ng libro ay tahimik. Isang matinding kahihiyan at lumipat sa puso ni Lin Ruoxi, tumangala at tumingin. Sa Yang Chen masalimuot. Nang makita ni Yang Chen ang eksenang ito, ngumiti siya ng walang pakialam. Walang bigat para sa kanya. Para sa mga ordinaryong tao, ang isang batang babae ay masyadong mabigat. Muli, isa-isang pinulot ang 2 basket. Sinabi ni Yang Chen. Wala, hindi ko naramdaman kung paano lumubog. Tumanggo ang matandang lalaki ni Zhao bilang pagsang-ayon. Naghahanap ng bagay ang dalaga. Alam kong magagaling ang mga gwapo at mayaman. Sa tingin ko ay totoo ang binata. Ang bigat ng 2 basket na ito ay mas mahalaga kaysa sa mga bagay na iyon. Miss, kailangan mong pahalagahan ito. Huwag mong sirain ang magandang kasal na ito. Pagkatapos nito, kinawayan ni Zhou Laoto ang kanyang kamay at ngumiti at tinulak ang kanyang asawa na dahan-daang umalis. Nang makita ni Yang Chen si Lin Ruoxi na nakatingin pa rin sa kanyang sarili, hindi niya maiwasang mapangiti at sinabing. Alam kong hindi mo nakikilala si Zhao Lao, sa tingin ko ay gwapo pa rin ako, oo. Bahagyang ngumiti si Lin Ruoxi at mahinang nagsabi. Dapat kang bumaba muna sa elevator, pumunta sa checkout counter at hintayin ako. Pupunta ako para kumuha ng 2 libro at magpapatuloy. Bigla kong narinig ang aking asawa na nagsasalita sa akin ng napakatahimik at pabulong. Halos hindi naramdaman ni Yang Chen na siya ay pandinig, ngunit hindi nagtagal upang pumunta sa 2 libro, kaya kinuha niya ang 2 basket at sumakay ng elevator sa baba. Naghihintay sa ibaba. Pagkatapos ng 5 minuto, lumabas din ng elevator si Lin Ruoxi, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang 2 libro sa kanyang kamay, at ang ilan sa mga ito ay nakatago sa paningin. Hindi nag-abala si Yang Chen na tanungin siya kung anong mga libro ang dapat iwasang bilhin. Pagkatapos ilagay ang 2 basket sa checkout counter, pinuntahan niya si Lin Ruoxi na nagbabayad. Buti na lang may mga trolley sa first floor na pwedeng gamitin. Kung hindi, mayroong halos 100 mga libro sa Lin Ruoxi, at ang mga bag ay napapailalim dito. Maraming tao ang nakakita sa utak ni Lin Ruoxi na bumibili ng napakaraming libro, bumubulong ng mga buntong hininga at buntong hininga na ang buhay ay korupsyon. Hindi naman kasi mura ang presyo ng libro. Kung bumili ka ng ilang libong piraso, mawawala ito. Hindi mapapahiya si Lin Ruoxi kapag na-swipe niya ang kanyang card. Itinulak ni Yang Chen ang kotse at naglakad sa kahabaan ng Lin Ruoxi patungo sa parking lot. Hindi niya maiwasang magtanong. Kung asawa ka, kung bibili ka ng napakaraming libro, maaari mo bang panoorin ito? Si Lin Ruoxi ay sumagot ng abnormal at napakaseryoso. Sa katunayan, maraming mga libro ang ginagamit para sa mga layunin ng impormasyon,
at hindi lahat ay dapat basahin, at gusto kong mangolekta ng mga libro. Nagtataka si Yang Chen, kaya kalmado at kausapin ang sarili, hindi katulad ng kanyang estilo, hindi naiwasang magtanong. Asawa, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ba ito komportable? Hindi ito katulad mo. Nakinig si Lin Ruoxi, at bigla siyang nalungkot sa kanyang puso. Malibang kausapin siya ng maayos. So I didn't feel good-hearted. Lalaki ka bang may kasalanan? Dapat magselos ka, matutuwa ka ba kapag nahulog ka? Oo. Ito ang tono, ito ay normal. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Inilibot ni Lin Ruoxi ang kanyang mga mata at hindi makapagsalita. Kapag kailangan kong maglagay ng maraming libro sa likod ng kotse, natural na kailangan kong gumastos ng maraming pagsisikap. Kung tutuusin, madaling makasira ng mga libro. Nang matapos ang libro, kinuha ni Yang Chen ang isang libro mula sa ibaba ng shopping cart at nanatili sa lugar. Si Lin Ruoxi ay nag-iisip tungkol sa ilang mga bagay. Tingnan si Yang Chen na may hawak na libro at nakasquat doon. Nakatingin sa mga mata na may pagkalito, ang mata lamang na ito, hayaan siyang mamula hanggang sa mga ugat ng tainga, tulad ng mukha ng taglagas na buwan ay kaakit-akit. Masama. Paano kalimutan na itago ito? Ang aklat na ito ay isa sa huling 2 aklat na pinili ni Lin Ruoxi. Ang pamagat ng libro ay, The Good Wife and the Good Mother Raiders.